ng komosyon sa pagitan nila ng showbiz columnist na si Chito Alcid sa lamay ni Dolphy sa Heritage Park, Taguig City noong Biyernes ng gabi. Ayon sa report, naganap ang insidente bago mag-alas 10 sa isang dining area kung saan nakatipon ang mga dating artista ng Sampaguita Pictures. Kabilang dito si Amalia Fuentes na kasama ni Chito at si Eddie Gutierrez na kasama naman ni Annabel. Ito ang unang pagkakataon na nagkasama-sama sila matapos idemanda ni Annabel sina Chito at Amalia ng kasong libel sa Cebu noong Hunyo. Matapos ang komosyon, nagmamadaling umalis ang Gutierrez matriarch sa lugar. Sina Chito at Amalia humarap naman sa media. Pero talaga nasaktan ako. Bakit? Kasi bakit dito pa? Kay Dolphy na hindi na niya nirespeto. This is the ultimate na kabastusan na. Pero mo, at saka yung room doon ng Sampaguita Pictures, nandun lahat sila Amalia, sila Susan Roses, nandun lahat sila Manay Itcho, lahat po ng respected mga senior stars, nandyan lahat sila. Ngayon, ang ginawa niya talagang wala siyang pakialam. Nagkabulan kami, hinahabol niya ako, paikot-ikot, may dala siyang panusok, may dalang kung ano-ano, babatuhin ako, bumagsak ako sa loob, nakakahiya. Sa Twitter na ipinagtanggol ni Annabel ang kanyang sarili. Dulot daw ito ng paninira ni Chito sa kanya at sa kanyang mga anak. Matapos ng ilang oras, humingi siya ng tawad sa pamilya Quezon. Samantala sa huling gabi ng lamay, dumating si Annabel para personal na humingi ng tawad kina Eric Quezon. Kaya ako nagpunta dito ngayon kasi gusto ko in person. Kaya okay na kami lahat ang family ng Quezon. Sasha, maraming salamat sa magandang pagtanggap nyo sa akin ngayon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko naman mga anak ni Dolphy, lalo si Eric eh. Masaya ako kasi si Eric, sinamahan pa niya ako kay paring Dolphy. Nag-sorry ako kay paring Dolphy sa nangyari. Sabi ni Eric, naku, tatawa lang si Daddy sa iyo. Sabi niya. Tinanggap ni Eric Quezon ang paghingi ng tawad ni Tita Annabel dahil sa insidente. Narito ang kumpletong detalye sa aming interview. Simula nang kinumpirma ang kritikal na kondisyon ni Dolphy, hanggang sa balitang ikinalungkot ng lahat. Ang naatasang tagapagsalita ng Quezon family na si Eric, ang naging larawan ng pag-asa at katatagan. Sa huling mga oras ng lamay kagabi, nakausap siya ni Lars Santiago para balikan ang ilang tumatak na sandali kasama ang ama. Hindi malilimutang tampuhan. Bata pa ako niyan eh. Of course, siyang naglagay sa akin sa industry, no? So, tapos hindi ako nagpaalam sa kanya na pumirma ako sa Regal. Parang sumama yung loob niya doon kasi parang siya yung nag-ano sa akin, build up, nag-ano, tapos bakit? I was there, first pictorial mo sa Roper. Ropers, so pinatanggal ako ng shorts, nagtanggal ako ng shorts. Tapos pagkatapos na pumirma ako sa Regal na hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Sinabihan niya ako ng, sige, bahala ka na sa buhay mo. So parang alam ko na saktan ko siya dahil hindi ako, kapag parang siguro ako lang, kaka-graduate ko lang ng college. I was 21, so sabi ko, I'm free, I can do whatever I want. So, kaya sabi ko sa sarili ko, I can decide for myself. Pero then I realized na, yun na nga, syempre, dapat bigyan ko pa rin ng importansya ang daddy ko. At nakalimutan ko siyang bigyan ng importansya nun. Hindi malilimutang aral mula sa ama. Napakaraming life lessons na naituro ng daddy mo sa inyo, kapatid. Sa'yo personally, can you at least recall or name tatlong talagang nag-create ng impact ng mga life lessons? Ang pinakagusto ko talaga na natutunan ko sa kanya is there's nothing wrong when you humble yourself. Walang masama kung magpapakumbaba ka. Nakuha ko yan sa kanya. So, and I've always used that. Na pag may mali ako, at ito pa yung isa, pag nagkamali ka, aminin mo yung pagkakamali mo. Because hindi ka matututo kung hindi mo aaminin yung pagkakamali mo. Katulad ng pag-amin kanina ni Annabel nung nag-sorry siya sa inyo. Yun ang ginawa ni Tita Annabel. Lumapit siya sa akin, kaya ako natutuwa kasi lumapit siya sa akin. Sabi niya, Dong, sorry, patawarin mo ako. Sana mapatawad niyo ako. Sabi ko, Tita Annabel, wala yun.
Sabi ko sa kanya, wala yun. Pagkatapos sinabi niya sa akin na, Dong, samahan mo ko sa tatay mo, dali halika. Sinamahan ko siya, sabi niya, pare, sorry pasensya ka na sa akin, alam mo naman ako. Sabi ko kay Tita Annabel, wala yan. At wala din sa pamilya namin yun. Nagpunta siya kay Shasha, nag-apologize siya kay Shasha. At yun ang magandang ginawa ni Tita Annabel. Kumbaga, alam natin kung gaano kataray si Tita Annabel, but she humbled herself. Hindi malilimutang bilin ng ama. Oh yeah, marami. But we had our times together na yun na nga, yung mga nag-uusap kami na mga yung mga gusto niya sana na if something happens to him, na gusto niya na parang magkaisa kami, kami mag-aaway-away. Yun lang naman yung ano niya talaga na gusto niya. Yun talagang pinagdadasal niya na sana kumbaga hindi kami maging kumbaga parang hindi kami matumba, parang gano'n. O hindi kami magkahiwalay-hiwalay. Sa inyong magkakapatid, ikaw yung parang kumbaga ikaw yung pinupuntahan ng tao, ikaw yung laging nakikita, parang kumbaga ikaw yung pinakamatatag. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? I got my strength from my dad. Kumbaga, gaya ng sinabi ko, kung siya yung pinaglaban niya yung buhay niya, ako pa na I'm an able-bodied person. Ito ako, malakas, okay ako, nakakalakad, nakakapag-isip ng mahusay. Walang iniinda, biglang ako pa yung magiging weak. So, yun ang nagpapalakas sa akin. Yung inspirasyon na binigay sa akin ng daddy ko na maging matatag at maging malakas para sa amin at para ipaglaban pati ang kanyang buhay. Every minute, Lar, I'm grieving every minute. Maski na nakikita mo mukha kong okay, but deep inside, ang bigat, masakit. So, how do you plan to move on? Babalik ka pa sa Hong Kong or magpapaka-busy ka ba sa magpapahinga muna ako. But I have to, Lar, kailangan may ginagawa ako Kasi pag wala akong ginagawa, lalo ako malulungkot. So, pero kailangan kong sigurong magpahinga muna. And then I'll go back to work. Kailangan lang akong bumalik sa routine ko. Eric, thank you very much sa pagpapaunlak mo sa amin. We really appreciate it. And kaisa kami sa pagdadalamhati at talagang lahat tayo mamimiss natin ang daddy mo. Thank you. Thank you, Lar. Ang pag-alma ng ilang negosyanteng Chinese sa kanyang panggagaya ang dahilan kung bakit ang stage at radio name niyang Golay pinalitan. At sa tulong ng daddy ni master rapper Francis M. na si Pancho Magalona, nakilala niya si Dr. Jose Perez ng Sampaguita na nagbinyag sa kanya ng screen name na Dolphy.